My Intimate Love and Fantasies with Maria Morena. At eto na ang tambayan ng mga mahilig saan. MILF, MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang, hindi lahat ng nakikipagtitigan ay pinagtitiwalaan. May kwento ako. Babae ako at share ko lang ang intimate love and fantasy ko. Nagtatrabaho ako as a call center. Agent. Lagyan mo ng agent. Dahil pagod lagi ang katawan ko, nag-arkila ko ng isang maliit at lumang boarding house. At ang bintana ko ay nakatapat mismo sa bintana ng katapat kong kwarto sa kabilang building. So ibig sabihin, may sinisilipan ka! Charot! Dahil manipis lang ang mga kurtina ko, madalas kong mapanood itong nasa tapat ng bintana ko. Yan na nga ba sinasabi ko Na tuwing gabi ay talagang pinapakita niya at piniflex niya ang kanyang bortang-bortang katawan. Matangkad, malapad ang balikad. Akala ko ang noo. At madalas na nag-aalis ng damit bago matulog. Naging bisyo ko na ang manood sa gabi habang nagpapakulo ng kape. Ko talaga. Kaya siya na lang ang pinapanood ko. At isang gabi, habang nakatitig ako sa bintana, nagulat ako at biglang hinawi niya rin ang kortina ng bintana niya. Nagkatama ang mga mata namin. Imbes na mahiya, ay ngumiti ang nakakaloko at dahan-dahan pang hinubad ang kanyang sando. Habang nakatingin sa akin na para bang ako ay kanyang inaakit-akit. Doon nagsimula ang aming laro. Walang usapan, walang text, puro tinginan lang mula sa magkabilang bintana. Na para bang nagpapakiramdaman kung sino ang unang bibigay sa init ng laman. Lumipas ang ilang linggo ng aming window shopping. Window shopping! Isang hapon umuulan ng malakas at walang pasok dahil sa bagyo. Habang nakahiga ako, ay may narinig akong kumakatok sa pinto. Tok, 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 tok. Wow! May sound effects pa. Pagkabukas ko ng pinto, laking gulat ko ng ang lalaki sa kabilang bintana ang nasa tapat ng pintuan ko. Hindi na siya sa bintana, nasa pinto na siya. Improvement. Basang-basa siya ng ulan at dumadaloy ang tubig sa kanyang matitigas na dibdib. At ang mata niya ay may kakaibang titig sa akin. At sabi niya, naiwan ko kasi ang susi ko. Pwede bang makisilong muna? At sa sobrang kaba ko, pinapasok ko siya. Hindi na kami umabot sa upuan. At pagkasara pa lamang ng pinto, hinila niya na ako sa aking bewang. Ang lamig ng basang balat niya ay sumalubong sa nag-aalab kong katawan. Nagsimula ang aming mapupusok na tukaan. Mabilis at punong-puno ng pagkasabik na kinimkim ko sa tagal ng
pagtititigan namin sa bintana. Kaya naman, binuhat niya na ako papunta sa aking kama. At doon na nagumpisa ang aming bawat hawak, bawat bulong, ramdam na ramdam ko ang init. At habang nasa kalagitnaan kami ng aming mapusok na tagpo, kung kailan pareho na kaming humihingal-hingal, ay bigla na lang may bumukas ng pinto at ang pagkakaalala ko nila ko ito. Narinig ko ang landlady namin at tipong pinapasok ang mga pulis. Dahil magnanakaw pala ang lagi kong katitigan sa kabilang bintana. Ayan. Na imbes na romantikong gabi, ang ending ay nasa presinto, naging witness pa ako. Ay, ate girl, mag-iingat ka dyan.